Salamat sa Diyos at matatapos na yung Christmas season, pero araw-araw Pasko naman, no? Araw-araw Pasko, basta si Jesus ay nandiyan dyan. Natutuwa tayo sapagkat Servants Day, so we will talk about the Servants Day. After this, we will renew our commitment for the servants of this parish. So pag-usapan natin ang pagbibinyag ng Panginoon, no? The baptism of Christ. Sabi ni Juan, hindi ako karapat dapat magbinyag sa Panginoon. Imagine, ikaw magbibinyag sa Diyos. No? Napili ka magbinyag sa Diyos. Pero may mga bagay-bagay tayo na hindi karapat-rapat. Ako ba karapat-dapat maging pare? Kayo ba karapat-dapat magbigay ng komunyon? Kayo ba karapat-dapat magbasa ng salita ng Diyos? Tayo ba karapat-dapat maging taong simbahan? No? Wala namang karapat-dapat. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nagiging posible. Only by the grace of God, on our own, hindi tayo karapat-dapat. Talagang walang karapat-dapat. As a matter of fact, we are only servants, mga alipin, no? Unprofitable servants. We are all unprofitable servants. So we have no right. But because of the grace of God, we can serve. No? Kung hindi ako nagkakamali, ang motto ng ating Cardinal Sin, no? Dati, kilala niyo si Cardinal Sin? Yun, yung mga alam niyo edad, no? Alam niyo na yung mga pag sinabi niyo, oo, kilala niyo. Si Cardinal Jaime Sin, sila nag-ordain sa amin, no? Siya nag-ordain sa amin bilang mga pare noong 1996. So almost 30 years. This year, I'll be 30 years a priest. Ang kanyang motto, Serviam, parang servants of the servants of God. No? To serve. All of us are just to serve. Wala tayong pwedeng pagmalaki. We are all servants. And today, we will have Servants Day. Lahat ng nalilingkod sa simbahan, pagdiriwang, may Christmas party tayo, mga servants of God. No? Pag sa English, parang maganda pakinggan, no? Servants. Sa Tagalog, alipin. Tagapaglingkod, di ba? Parang mga alipin ng Diyos, mga alipin ng San Antonio de Padua, mga kasambahay. We are just servants. But it's really, wala talaga tayong pwede magmalaki sa Panginoon Diyos. And today, as we celebrate the baptism, the feast of the baptism of the Lord, as we end the Christmas season, we thank God for our own baptism. The importance of baptism. Pero ito nga ang medyo malungkot sa atin, no? Tinatawag tayo perlas ng silangan, the pearl of the Orient. Bakit? Bakit? Maraming kayamanan? Alam niyo, bakit tayo perlas ng silangan? Tayo nag-iisang bansa sa Orient na Katoliko. Hindi dahil sa perlas, hindi dahil sa yaman. Fake news yan, ha? Tayo ang tanging Catholic nation in this part of the world. Tayo lang. Pero parang lumalabas, nakakahiyaban, kahit na tayo yung Pearl of the Orient, napaka-corrupt. Nakakahiya. Perlas ng silangan, pero napaka-corrupt. Parang yung ating titulo, yung ating pagkabinyag, ritual. Nagbibinyag, pero hindi sinasabuhay yung ating pagiging Kristiyano sa pangalan ni Kristo. Parang hindi tayo Katoliko. Anong klaseng buhay meron tayo? I'm not just referring to government officials, all of us. Nandiyan yan dahil tayo rin ganyan. They are our representatives because of how we think. So sila ang total nila. Yung leader natin, ganyan, kasi ganyan yung mga tao. Pwede ba yung ulo at saka yung katawan, iba? Medyo pareho eh. Kaya hindi po pwede. Kaya nakakayaman aminin, ano ang hamon para sa atin? Ngayon, ipagdiriwang natin ang kapistahan na ito. No? Sana hindi ng ritual yung pagiging Katoliko. No? With a very beautiful rite, Karina, as we celebrate the baptism of the Lord,
binabasbasa natin yung isa't isa ng banal na tubig. No, napakaganda. At tuwan-tuwa naman tayo, yung mga mukha nyo talagang, wow! Grasya! No? Talagang gusto magbasaan ng tubig, di ba? Kahit na gaano karaming tubig ang ibiho sa atin, kung katabi mo si Satanas matulog sa gabi dahil kasama mo kabit mo, kasama mo yung bisyo mo, kahit na buhusan ka ng tubig, kahit nakatira ka sa holy water, hindi mo putulin ng kasalanan, wala rin. Di ba? Kahit na araw-araw ka magsimba, nakapaluhod, ano man gawin mo dito, kahit na sa Quiapo, anong gawin mo, pag hindi natin putulin ang kasalanan, ritual lang ang ating ginagawa. Kaya sayang lang ang ating ginagawa. Kaya malaking hamon yung ating tinatanggap ngayon. Sa pagbibinyag ng Panginoon, pinapaalala sa atin yung ating sariling binyag. Kaya nga naman tinatanong ko lagi, di ba? Lagi ko tinatanong, sinong nakakaalam ng kanilang araw ng binyag? Sino nakakaalam? Pakitaas. Sige. Sige. Sana alamin natin yung iba, ha? Napakahalaga eh. Lahat babalik dun eh. Ulit ha, babalikan natin na yung 7 sakramento, yung binyag, di ba? Maging membro, maging anak ka ng Diyos, citizen of heaven, identity natin. That is our identity. Yung identity natin, ulitin natin in a certain sense sa kumpil. Yung pangalawang sakramento, kumpil. Para bang uulitin? Dati, ang umuo para sa iyo, ang mga magulang. Ngayon sa kumpil, ikaw na mismo ang mag-oo. Pangalawang sakramento. Pangatlo, kumpisal. Pag tayo ay tumanggap ng sakramento ng kumpisal, para tayong bagong binyag. Kasi walang kasalanan. Pag nakumpisal ka, walang kasalanan, para kang bagong binyag. Clean. Komunyon, pang-apat na sakramento, para palakasin yung tinanggap natin sa sakramento ng binyag. So babalik ulit sa binyag. Lahat babalik sa binyag. Naalala ko si Father Jim Ferry, yung aming teacher sa sacraments. Parang cake, no? Yung base, yung baptism. Yung mga sakramento, sa taas lang yung mga kandila. Confirmation, confession, communion, holy orders, marriage, and the anointing of the sick. Pero lahat yan, ang base, baptism. Babalik at babalik sa baptism. Pag mag-asawa ka, kukuha ka ng partner para palakasin yung tinanggap mo sa binyag. So everything will go back to binyag. Tapos magpapari ka, pare o madre, para palakasin yung tinanggap natin ng binyag. Ganyan rin sa pagpapahid ng langis para sa mga may sakit, yung the 7th sacrament, ganyan rin. Para sigurado yung tinanggap mong binyag ay yung sakramento ng binyag, matanggap natin sa huling sandali. So all the 7 sacraments will go back to binyag. The base, the foundation. Imagine ha, cake, yung other sacraments, mga kandila lang. So the base is really the cake. The base, kaya ganyong kahalaga yung binyag sa ating buhay. Kaya sana, wag nating baliwalain yung tinanggap natin ng binyag. At sana hindi lang sa ritual. Ritual, no? Nakakagulat talaga, no? Karamihan sa ating mga kababayan. We say we are, ilang porsyento tayong Katoliko? Ilang porsyento? Ha? Malaki, nakakagulat. Wow! No? Maybe 80%. In name. Pero ilan talaga nagsisimba tuwing linggo? Kahit na punoy natin to araw-araw, tuwing linggo, punoy natin ha. Kunyari, sabihin natin 1,000. Ilang na misa natin? Sabihin natin 8, o 9, o 10. Okay. 10,000. Gaano karami ang parokyano natin? Gaano karami ba tayo? Hindi ba? So ano naman yung 10,000? Kung 10,000 nga ha, hindi naman tayo 10,000 nagsisimba tuwing linggo eh. Ilang porsyento yung 10,000 sa isang linggo sa ating parokya na 100,000? Imagine. Kaya yung 90% ang tawag KBL. Ano yung KBL? Kasal, binyag, libing.
Kaya pa nagsisimba dito, yung KBL, hindi sumasagot. Sumainyo ang Panginoon. Wala, di ba? Hindi marunong sumagot, nakakahiya. Kaya ang hirap magmisa sa sa KBL, hindi sumasagot eh. Kaya kailangan may commentator na sumagot para sa mga tao. Kasi KBL eh. Pero Katoliko sa pangalan. Katoliko sa pangalan. Kaya ito ay hamon para sa atin maging tunay na Pearl of the Orient sa ating pamumuhay. Hindi lang sa pangalan, hindi lang sa label, pero sana tayo ay maging kalugod-lugod sa mata ng Panginoon Diyos. Katulad ng si Jesus, ang binyagan siya, sabi niya, "This is my beloved Son." Ito, kalugod-lugod kong anak. Listen to Him. Sana tayo rin maging kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Meron akong kukwento lang, may kukwento lang ako na nagulat lang ako sa, hindi ko man dapat sasabihin to pero kukwento ko na lang. Overtime tayo, pasensya na. It is Servants Day today. We thank God for the servants. May sharing, di ba? May sharing. Magmisa, nag-sharing. Yung isa nag-share, ayoko i-share, sabi niya, ayoko i-share eh. Kasi babasahin ko yan sa eulogy mo. Papatayin na ako. Sabi niya, papatayin na. Pag mamatay ka, ito yung babasahin ko. Sabi ko, patay. Baka bukas, mamatay na ako. So sabi ko, wow. Sabi ko, anyway, so sabi ko, sige, okay lang naman eh. Nobody knows, di ba? Mabuti na sabihin mo habang buhay kesa sa patay. Kung mag-I love you ka sa patay, sayang naman, di ba? May kasabihan, anuhin mo yung damo para sa kabayo kung patay na. Kaya sabihin mo habang buhay pa. Ay sabi niya, sige, babasahin ko, Father, ha? So binasa. Naku, nung marinig ko, parang pwede na akong mamatay. No? Nakakatuwa yung binasa, no? Nakakatuwa yung binasa. Pero sabi ko, pahing kopya. Sabi niya, hindi. Makinig ka lang. so, yung kwento sa mahaba, medyo may konting kahabaan, nagulat lang ako sa sinulat niya. Sabi niya, nung kami magkasama, nagmimisa kami at nagkakilala, sabi niya, parang nakita niya ang Diyos na konkreto. Sabi ko, naku, grabe naman magpataba ng puso, di ba? Sana makita rin ang Diyos sa bawat isa sa atin. At maging kalugod-lugod tayo sa mata ng Panginoon. Kag marinig mo yun, makita ang Diyos sa atin, parang pwede mo sabihin, Lord, pwede mo na akong kunin. Di ba? Parang ganyan eh. No? What a beautiful affirmation of God's love. Hindi mo kalain ano ang epekto mo sa kapwa-tao. Hindi mo alam eh. Para sa iyo, baliwala lang naman, misa lang naman yan, di ba? Ano ba naman yan, di ba? No big deal, di ba? Parang araw ating ginagawa. Pero for some people, we may touch other people's lives. We are church servants, all of us here, as we celebrate Servants Day. We are all, alipin lang tayo, di ba? Ano yung ano? Aliping gigilid. Di ba? Alam niyo ba yun? Aliping gigilid, sa gilid lang, di ba? Yung isa, aliping mamamahay sa loob, di ba? O, mga alipin lang tayo, whether gigilid o sa loob. Wala tayong pwedeng magmalaki. We only do things for the greater glory of God. Amen.